Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ngayon po, meron po tayong magandang balita na hindi po ibinabalita ng mga malalaking media sa ating bansa. Nakikita lang po natin ito sa YouTube. Ngayon po, panoorin po natin ang ating mahal na BP. Meron po siyang inatinan na isang okasyon ng ating mga mahal na guro sa DepEd. Ngayon po, tingnan po natin kung gaano po siya kamahal ng mga sa ating mga kaguruan at ng sambayan ng Pilipino. Ito po, panoorin po natin at magkomento po tayo sa ating mahal na BP. Ito po, mga katambay. Put our hands together as we acknowledge the arrival of the Vice President of the Republic of the Philippines and the Secretary of the Department of Education, the Honorable Sara C. Duterte. A big round of applause, please. Ayan po mga katambay, ipatay na po natin at magkomento na po tayo sa ating mahal na BP. Nakita niyo po mga katambay, hindi pa presidente ang ating BP. Pero kung siya ay mahalin ng tao, talagang alam mo yung nararamdaman mo yung mga tao na nakikita nila yung ginagawa ng ating Vice President. Hindi siya nagkukunwari, di ba? Lingkod bayan siya, di ba? Siya yung talagang bayan ng una, di ba? Kaya nga lang po, talagang wala tayong magagawa. Busy pa lang po siya. Limitado po yung kanyang mga asset o, budget, pondo na nanggagaling sa ating kongreso. Di ba? Kaya hindi tayo po pwedeng 100% makagalaw ng 100% ang ating BP. Limitado pa lang sa ngayon. Pero may awa ang Diyos, loobin, pagdating po ng 2028, kung hindi po siya
sana madadaya, di umano, at mapupolitika. Dahil alam naman natin po ngayon, di ba? Yung mga issue po sa COMELEC, di ba? Naglalabasan na. Naka-issue, may mga testigo pa ngayon ang COMELEC na nagkaroon ng dayaan, di ba? At ang sangkot di umano, ang asawa pa na mismo ng presidente, di ba? Ang First Lady, di ba? Nagkaroon ng di umano, sabi ng mga naririnig natin sa YouTube nila, I think, Maharlika, I mean, ganyan. Kalimutan ko yung pangalan ng isang congressman na yun din ang binabato, di po ba? Yung issue na yun. Sana, ang BP natin talagang kahit sa dami ng naninira, lalo sa social media, di ba? Napakaraming naninira sa mga Duterte. Nakakalungkot lang, parang walang nagawa ang mga Duterte sa kanila. Ipinagpalit nila yung magandang ginawa ng mga Duterte sa kakarampot na pera na kung di umano, ipinamumudmod kung sino man ang mga nasa likod, mga nagbabayad ngayon sa mga social media, di umano, nababayaran, yung mga vlogger, yung mga, yung mga malaking TV station, yung mga media, di umano, mayroon din mga lagayan din daw, yung atake. Nakita niyo naman po yung politika natin ngayon, ibang-iba. Dahil ayaw nilang makabalik sa pwesto ang mga Duterte. Kaya maaga pa lang talaga, tinatrabaho na nila hanggang social media. Nararamdaman natin kung paano, pabagsakin. Pero sa kabila nun, tao. Nakita niyo naman kung kahit saan pumunta ang vice presidente natin, dinudumog ng mga kababayan natin. Last time, di ba? Noong nakarang araw lang, sa Malaysia, nakita niyo yung mga kababayan natin. At ang vice presidente natin, hindi tinutusok sa mukha ng yung stick ng flag ng Pilipinas, di ba? Hindi po katulad nung nakaraan, di umano, yung sumalubong doon sa ating speaker na kababayan, parang gusto pa yata bulagin si speaker. Pero nakita nyo sa BC, ang lumalapit, vice presidente ang lumalapit na talagang, siya na mismo kumukuha ng cellphone para mas lalong maganda yung mga selfie ng mga kababayan natin na proud sila. Na kahit man lang makakuha sila ng isang souvenir sa ating working president, vice president at future president. Di ba? Nakaka-proud lang. Kahit sobrang hirap ng buhay, nagtataas ang bilihin. Makita mo lang yung presidente na naglilingkod ng maayos sa'yo, dumarating sa lugar mo. Kaya katulad niya, mga teacher, pinuntahan niya yung selebrasyon ng mga teacher sa DepEd. Meron siyang inatinan dyan. Pero nakita niyo yung mga teacher. Tapos pagka ang kinausap mo dyan yung mga makabayang black, lalo yung teacher na yung sa party list. Teacher Akyata yun, yung party list ni Franz Castro. Kamusta na kaya yon? Siya halos ang may party list ng mga teacher. Ganyan din kaya siya tratuhin ng mga teacher na siya ang representative. Si Franz Castro, ang sinasabi nila na isang supporters ng mga makakaliwang grupo. Di ba? Sabi nila ka Eric, nila Dr. Badoy. Di ba? Ganyan po kaya ang trato sa kanila. Samantalang sa BC, hindi na kailangan ng media. Walang media. Di ba? Walang media na makikita mo lahat ng nangyayari sa lakad, sa mga exposure ng Vice President. Karamihan, Presidente, Senado, Congressman, Speaker, doon lang nakatutok ang mga medyang malalaki, mga giant media natin. Di ba? Ganun talaga Noon pa naman yun kay Pangulong Duterte, di ba? Ang sabi ko nga sa inyo, mga kabayan, ang magpapanalo, hindi media. Hindi kaya panalo naman media yan, tapos mga vlogger lang, hindi. Taong bayan ang kailangan magpanalo sa isang presidente, taong bayan, hindi ilan lang na media, ilan lang na mga newscaster. Hindi makapagpapanalo po yan. May nagawa ba sila? Noong panahon ni Pangulong Duterte, may nagawa ba sila? Kahit nasa kanila lahat, ang kapangyarihan, asset ng gobyerno, pera. Noong panahon ni Pangulong Duterte, may nagawa ba ang Rojas
ang Po at ang Binay, di ba? May nagawa ba sa isang taga Mindanao na walang asset, walang mga media exposure, di ba? Ang mga Duterte. Pero taong bayan, yan ang napaka-importante sa lahat. Saka alam naman natin, pare-pares pa naman tayong buhay ngayon, di ba? Hindi naman talaga mananalo. Komento ni Kamanong, walang kapag-apagasang manalo presidente. Ang presidente natin ngayon, si President Bongbong Marcos, hindi siya mananalo presidente kung hindi niya niligawan ng ate niya, si Amy Marcos, ang nanligaw kay Sara Duterte para mag-step down at maging vice president na lang po. At kung hindi po nag-step down si PP Sara at itinuloy ang pagiging presidente, komento ni Kamanong, ang presidente natin ngayon, isa na namang Duterte. Yun po ang totoo. Kasi nakita ni Kamanong yung difference, saka yung nakaraan. Tumakbo si Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos ng Vice President. Hindi nga siya nanalo kay Lenny eh. Di mo ba? Kilalang-kilala ang mga Marcos dahil nga may loyalist na nga sinasabi eh, di ba? Malaki na raw yung loyalist, may pondo ka na. Tinalo ka pa ni Lenny na hindi pa kilala. Hindi siya kilala pa noon. Noong time na yun, siya isang congressman sa maliit na syudad sa Bicol. Di ba? Samantalang siya, Marcos na siya. Marcos. Pero natalo siya ni Lenny. Di ba? Tapos sasabihin ngayon ng mga vlogger na di umano nababayaran, hindi raw mananalo si Sara kung hindi nakadikit sa mga Marcos. No. Talagang tayo alam natin yon. Alam ni Kamanong yon na hindi totoo yun. Ang totoo, kung wala ang suporta ng Mindanao at mga Duterte, hindi mananalo si Bongbong. Yun po ang totoo ron. Kaya nga sinasabi nga ngayon, di ba, yung utang na loob nawawala. Dahil nga sinasabi naman ng iba, ng mga panatiko ng mga Marcos, natulungan daw ng Marcos din ng mga Duterte. Pananaw nila yun eh. Pero pananaw ni Kamanong, hindi totoo yun. Ang totoo, bumangon ng pangalan at bumango ang pangalan ng mga Marcos dahil sa mga Duterte. Yun po ang totoo nun, mga katambay. Di ba? Saka walang nakapagpalibing sa tatay nila. Taga Mindanao lang, di ba? Ilang presidente, magmula sa Cory, di ba? Cory, sino na pumalit? Ramos, di ba? Tapos sino pumalit? Si Erap, di ba? Tapos naging presidente pa yung anak, di ba? Si Gloria. Tapos yung anak, si Ninoy. Di mo, 5 presidente bago pa lang nailibing sa libingan ng mga bayani. Yung matandang Marcos Sr., yung dating presidente, di ba? Tapos sasabihin mo walang nagawa ang Duterte sa mga Marcos. That's impossible. Di ba? Lalawakan mo lang yung pananaw mo. Kasi mahirap kasing lumawak ang pananaw ng tao kung meron nang nakaharap sa iyo na, malaking pera. 3 tao. Tapos meron pang nakakalumbaba na makapal na 3 tao. Buwan-buwan dumarating sa iyo. Di umano. May allowance ka. Talagang paninindigan mo nun mawawala na. Dahil sa therapy, di ba? Therapy. Yun lang po yung mga katambay. Kaya proud po ako na si BP Sara, hindi na kailangan ng media para magpa-exposure. Talagang mismo ang tao, hinahanap ang kanyang serbisyo at nakikita kung paano siya magtrabaho sa gobyerno. Yan ang tatak Duterte. Ang BP Sara, siyempre kung ano ang puno, yan ang bunga. Si BP Sara. Kaya sa pananaw ni Kamanong, isa na namang maglilingkod sa bayan ng may puso, malasakit at pagmamahal sa mga Pilipino. Muli po, si Kamanong, proud ako na naging busy ang ating Sara Duterte in the future, maging presidente naman. Loobin, may awa ang Diyos. Paalam. Muli po, si Kamanong. Mahalin natin ating bansa. Siyempre, ipaglaban natin. Tiis-tiis lang. Darating din si BP Sara, ang ating susunod na presidente. May awa ang Diyos. Bye-bye. Paalam.